Paborito niyo rin ba itong pig pie or onion bread? Masarap, manamis-namis at moist na palaman. Sa timpla pa lang ng pabalat natin, masarap na. Napakadali lang nito gawin at hindi na kailangan masahin pa. Pwede niyo rin po ito lutuin sa kawali, kaya gawa ka na rin. Tara, umpisahan na natin. Gagawa muna tayo ng palaman. Maglagay lang ng 1 1/4 cup ng asukal, half teaspoon ng asin, 1/4 cup ng mantika, 1/4 cup ng tubig, at ang ating 1/4 cup ng sibuyas dahon. I-mix-mix lang natin ito hanggang sa matunaw ang asukal. At pwede na natin ilagay ang 2 cups ng third class na harina. Kung may budget, pwede po kayo gumamit dito ng all-purpose flour. Napakasarap ng timpla nitong ating palaman, manamis-namis at moist pa. I-mix-mix lang natin itong mabuti, hindi na ito kailangan masahin pa. Ayan, at iset aside lang muna natin ito. At gagawa muna tayo ng pabalat. Maglagay lang ng half cup ng asukal. Sunod natin ilagay ang 1 teaspoon ng baking powder at half teaspoon ng baking soda. At optional lang po ang paglagay ng yellow food color. At ilagay na natin ang 1/3 cup ng tubig, half teaspoon ng asin, at 1/8 cup ng vegetable shortening. Mix-mix muna natin ito, tsaka natin ilagay ang 2 cups ng all-purpose flour. Pwede rin po kayo gumamit dito ng third class na harina. I-mix-mix lang natin ito. Hindi na ito kailangan masahin pa. Ma-mix lang natin itong mabuti ay okay na. Kaya napakadali lang ito gawin at kayang-kaya nyo rin ito. Hatiin lang natin itong ating pabalat at palaman sa dalawa para hindi tayo mahirapan sa pag-flatten nito. Sa pag-flatten nito, gumamit lang tayo ng rolling pin. Kung walang rolling pin, pwede po ang baso. Kung walang baso, i-flatten na lang gamit ang kamay. Ayan, at mag-brush lang tayo ng tubig para dumikit itong ating pabalat dito sa ating palaman. I-form lang po natin na baston itong ating palaman. At i-roll lang natin ito. At mag-brush lang ulit tayo ng tubig para ma-seal natin itong mabuti. Pwede nyo rin po ito i-stretch para tumaas. I-flat lang po natin ito ng ganito. Ganyan lang po. At tusok-tusokin lang natin ito ng tinidor. At dahil maliit lang ang oven ko, hatiin ko lang ito. Pero kung malaki naman ang oven nyo, huwag nyo nang hatiin. Para sa ating egg wash, maglagay lang ng isang itlog. At konting yellow food color. Optional lang po ito. Pwede naman na hindi na lang lagyan. Nung kabataan ko, sobra talaga akong nasarapan dito sa onion bread. Ayan, at i-brush lang natin dito sa ibabaw. Na-preheat ko na po itong ating mini oven. At lutuin lang po natin ito ng 180 degrees Celsius for 30 to 35 minutes. Ayan, luto na ang ating onion bread. Palamigin lang muna natin ito bago i-slice. Napakasarap nito pang merienda, partner sa kape or sa malamig na inumin. Hindi mo na kailangan bumili pa ng tinapay. At napakalali lang nito gawin kasi hindi na kailangan masahin pa. Isa ito sa classic na mga tinapay. Naaalala ko ang kabataan ko dito. Ito kasi ang kadalasan pasalubong ni Mama pag napunta siya sa palengke. Kaya subukan niyo na rin gumawa nito. Maraming salamat hanggang sa susunod po.